So ayan mga boys, tanggal kati lang, solo ride tayo ngayon mga boss. So bala ko, ahon tayo ng Tagaytay. Tapos parang magandang bumaba ng Sampaloc. Kung time check mga boss, 2:30 na. Tingnan natin. So gamit natin, first time yung mag-ride ng solo PCX natin mga boss. Ayan, nandito pa lang tayo sa may Greenfield. Bali area na tayo. Doon sa mga bagong nakakapanood ng mga videos ko, no, more on lowered or stance yung mga content natin dito. So dahil na nasabi ko na naka-lowered tayo, so motor natin mga boss na gamit ngayon Honda PCX 160. Syempre on lowered or stance setup. So stock engine lang tayo plus minor parts na pinalitan. So kwento ko sa inyo mamaya mga boss kung ano yung mga pinagpapalitan natin dito. Do meron na tayo sa isang video natin nun. So sa kadahilan ng baka merong mga bagong nanonood ditong channel natin o nitong mga videos natin at naka PCX din na gustong mag lowered, so ito yung mga basic setup, no. Itong build na to is for touring or pambiyahe, pan daily. So hindi ito yung setup na pang show. More on comfort yung build kasi wala tayong mga tinabas na siya, ganyan, nagliit lang tayo ng gulong. So komportable talaga sa pan daily, lalo na pambiyahe. So ayun mga boss, maahan na tayo ng silang. Syempre bilang weekend ngayon mga boss, what will you expect sa papunta ng Tagaytay? So medyo may konting traffic, and ito naman ang pinaka-advantage ng nakamotor mga boss, diba? Pwede tayong sumingit. Basta ingat lang sa pagsingit mga boss. So pala sa mga nagtatanong lagi sa akin sa page, sa Facebook, sa YouTube, kung ano daw size ng gulong ko, sawang-sawa na po akong sumagot sa comment section at sa mga PM. So sabihin ko sa video na to mga boss, ang size po ng ating gulong ay 80-90 front, 80-90 front, and 110-80 rear. So both tires are Beast tires kasi sila yung nakitaan ko ng magandang profile pagdating sa bagsak ng motor. Beast tires, alam mo na. Siguro in this video gusto ko na rin share sa inyo mga boys, kumbaga ano yung advantage at saka disadvantage ng naka-stance. Ayan, so bilang tayo ay naka-stance, naka-lowered, so meron din naman tayong advantage. Yan ang ingay. Big bike, vroom vroom. So pinalitan natin para makuha natin yung ganitong tindig is of course first gulong. Nasabi ko na yung size kanina. Para sa ating mga suspension, stock front suspension, nirepack lang natin. Current play niya is 1 inch, and current ground clearance natin sa unahan is 2.5 inches pag walang nakasakay. Pag nakasakay ako, 2 inch na lang. So ayun mga boys, sa rear suspension natin YSS DTG 275mm. Ayan. Tapos nagpalit din tayo ng handlebars para bumagay sa tindig ng motor. So ito ay
Hindi ko alam kung anong tawag dito, pero yung angle nito is in between siya ng mid-rise at saka ng low-rise. Ayan. Tapos syempre flat seat, and the rest is stock. Lumalamig na mga boss. Mainit ang araw pero malamig yung hangin mga boss. So ayun, mabalik tayo. So ano nga daw ba yung advantage at saka disadvantage na naka-stand o naka-lowered? So unahin natin siguro yung disadvantage. Okay? So based on my experience, nakapag-lowered na naman ako ng small unit like mga Mio or Fino, yon yung unit ko dati. Nakapag-lowered na din ako ng big unit like NMAX and this time PCX. So yung disadvantage talaga is hindi ka makagalaw ng mabilisan, lalo na pag sa mga parts na maraming humps. Alam mo yon. So that's one. And you always have to allot time, lalo na kung gaya ko, pang service mo siya pamasok. Kasi nga, lalo na sa lugar namin maraming humps, mag-aalat talaga ako ng time kasi minsan may kasalubong ako, kailangan kong sumiyete sa humps. So yun, sometimes it takes time. Mga pagdalawa ba naman yung kasalubong mo, tatlo, di pagbibigyan mo muna yon. So ayun. Tapos syempre minsan naman pag ikaw ang nauna, disadvantage naman nun, akala nung iba nakakaabala ka, diba? Pero syempre as much as possible binibilisan natin yung mga ganun para hindi sila maabala. So ayun, yung mga disadvantage nya. Tapos ayun nga, hindi ka na makapagmabilis. Pero pag mga ganito naman yun, tingnan mo, I'm on 70 kilometers per hour na takbo, chill na ako dyan, happy na ako dyan sa mga ganitong takbuhan, lalo na wala naman akong inahabol na oras. Ayan. So yun nga, hindi ka na makapagbabilis, hindi mo ma-maximize yung motor. This is 160cc, so supposedly dapat kung medyo maano-ano yung ano ko, di ba? Kung hindi ako nag-worry na mababa ako, so dapat nagna 90-80 ako kung mga straight, yung mga ano, walang traffic. Ayun yung mga disadvantage nya. Tapos another disadvantage is syempre there are bikes na para mo madala siya sa stance na tindig is kailangan mo talagang magtabas ng mga pyesa. So una-una gastos yon, diba? Lalo na kung medyo may press yung tatabasin o sisirain mo na pyesa, lalo na sa shock. Okay, so yon, disadvantage din yon. Siguro last na lang na disadvantage sa akin ng naka-stance is yung paggamit natin ng mga low profile tires o yung mas maninipis na gulong. This is just based on my experience na kaya din ako lumipat from small unit to big unit. Kasi sa kagustuhan ko, naka-lowered ako lagi kahit yung small unit ako. Gamit ko nun is Fino. So pamasok sa trabaho, panggala, ang dalas ko talagang maflatan. Oo, kung ano-ano nang ginawa ko. So ang nakikita ko na lang talaga na solusyon na may enjoy ko yung pagmumotor na naka-lowered is magpalit ako ng big unit. Kasi ito medyo malapad yung mags, malaki yung gulong na maikakasa mo. So less flat tire. And syempre less flat tire, mas may enjoy mo yung mga biyahe na gaya ng mga ganito, diba? So yun lang sa tingin ko talagang disadvantage. And lastly siguro yung ano, pag pinapara tayo ng mga pulis, akala lagi nila masamang tao tayo kasi minodified natin yung motor natin, diba? Binaba lang naman natin, wala naman tayong kumbaga ginawang masama. Bakit yung mga auto o yung mga especially mga pickup, sila nagtataas, hindi sila sinisita dahil nagtaas sila. So ayun, diba, lagi tayong sinisita sa modifications. Yung sa atin naman is dito lang tayo komportable. Sa kanila siguro ganun din, doon sila komportable, diba?
bakit tayo lang yung nasisita. So yun lang yung last two talaga na disadvantage na nakikita ko sa stance. At dahil dyan, Tagaytay na tayo mga boss. Okay, nasa ibabaw na tayo ng ridge ng Tagaytay. Ganda ng Taal mga boss, oh. Clearing. Alright, so mga boss, pagkwentuhan naman natin kung ano ba yung advantage na paano naka-stance. Okay. So sa akin siguro, bilang ginagamit ko siya sa pantrabaho, kumbaga city riding lang ako. Wala naman akong masyadong pinupuntahan ng mga rough road na yan eh. So sa akin is yung handling. Ang dali niyang igalaw at lapat na lapat ka talaga. Iba kasi yung feeling ng ano eh, hindi ka tiptoe pag naka-ato ka sa kalsada. Ayan, that's the advantage for me. So lapat na lapat. Ayun nga mga boss. And second advantage niya para sa akin, and I'm being honest with this, is yung kumbaga yung satisfaction pagdating sa looks nung motor. Pag kasi naka-stance ka, the mindset is dapat your bike always looks good. So mas inaalagaan mo siya, mas madalas mo siyang linisin, and para masatisfied yung kumbaga, kasi pinaghihirapan mo bawat pyesa na inilalagay mo eh. Pinaghihirapan mo bago marating yung tindig na gusto mo. So ang advantage siya para sa akin, ano, kumbaga mas aalagaan mo yung motor. Unlike dati nung naka-racing yung bike ko, para wala akong pakialam sa ano, sa aesthetics ng motor, basta makina lang, alam mo yon. Pero ngayon, bilang kumbaga kasama yung looks ng motor sa inaalagaan mo, bilang inaalagaan mo yung motor, mas tumatagal yung buhay ng motor. And syempre, additional advantage naman ito, hindi ka na mabilis talaga. Iwas waswas. Hindi ka na waswas boy. Kasi iniingatan mo nga yung motor eh. So, bilang hindi ka na waswas, less yung possibility ng accident dahil sa waswas. Diba? Tapos iikot tayo dito mga boss. Nasa rotonda tayo ng Tagaytay. Ikot tayo dito at baba tayo dito. Ayun. Nasa baba na tayo. Yay! Ayan mga boss. Hindi ko lang alam kung anong lugar to.
Barangay Caloocan, Talisay, Batangas City. So ito pala ay Talisay mga boss, Talisay, Batangas. So saan yung paakyat ng ano naman? Doon naman tayo pupunta mga boss, sa may paakyat ng kalimutan ko anong pangalan ng lugar. Sungay. Hindi pala may magandang view deck. Sheesh. Uy, happy fiesta. Mga pista din eh. May banderitas eh. Muna rito mag-stance oh, spaltado. Lowered kung lowered. Full tank pa din tayo mga boss ayo. Sarap sa nakamotor eh. Kung saan sa makakarating ang 400 mo. Paahon ng Sungay, pabalik ng Tagaytay mga boss. Babalik tayo dyan mamaya. Hanap lang ako ng lumian. Maglolomi muna tayo mga boss. Saan mga boss, naglomi lang tayo doon. Hindi ako masaya sa lomi nila. So ito, paahon na tayo ng Talisay. Hindi Sungay. Ito ang papuntang Tagaytay. So tingnan naman natin dito mga boss, kung kaya ba talaga ng PCX mag-ahon. Dami kasi nagsasabi na mahina daw ang PCX sa ahon. Testingin natin dito mga boss. Parang hindi naman. Yung pag-ahon kasi minsan nasa throttle yan eh. Throttle control. So ayun mga boys, sa Tagaytay proper na tayo. So maraming salamat sa pagsama. Bumaba ng Sampaloc, sumahon ng Sungay, kumain ng lomi, at nagaksaya ng gas.
So ayun na mga boss, again it's me your boy Jason for Stance and Beyond. Peace. Dito na tayo dumaan. Traffic sa kabila. So gagawin natin, tatawid lang tayo dito. Ayan. So ayun mga boss, yung gamit natin from Santa Rosa to Tagaytay, baba ng Sampaloc, akyat ng Sungay. So ayun mga boys, again pambiyahe yung setup niyan boss, tingnan nyo, hindi siya ganun ka baba. Okay, pa 2.5 inches ground clearance niyan mga boss. So yun na mga boss, gusto ko ipakita sa inyo. Okay, na yung stance setup natin is na ibibiyahe natin, na ilalayo. At syempre nai-enjoy natin mga boss. See you on our next ride.